Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Tatlo kaming sumakay sa tricycle noong gabing iyon. Pero pagdating namin sa destinasyon, dalawa lang pala kami. Nangyari ito mga 4 na buwan na ang nakalipas. Galing ako sa birthday ng kaibigan ko. Bandang alas 11 na ng gabi nang magpasya akong umuwi. Wala nang masyadong sasakyan sa daan. Kaya sumakay na lang ako ng tricycle. May isa ng pasahero sa loob. Isang lalaki. Mga nasa 30 anyos siguro. Tahimik lang at nakatingin sa labas. Umupo ako sa kabilang side. Pagkatapos ng ilang minuto, may isa pang sumakay. Babae naman. Naka-hoodie at may face mask. Tahimik din. Normal lang naman. Pagod lang siguro kaming lahat. Habang bumibiyahe kami, may napansin akong kakaiba. Tuwing titingin ako sa babae, parang nakayuko lang siya. Hindi gumagalaw. Hindi rin gumagamit ng cellphone. Pero hindi ko na pinansin. Ayoko namang tumitig. Mga 10 minuto kaming bumibiyahe. Hanggang sa bumaba yung lalaki sa harapan. Narinig ko pa siyang nagsabi. Para po manong. Huminto ang tricycle. Nagbayad siya. At umalis. Ngayon, 2 na lang dapat kami. Ako at yung babae. Pagkalipas ng ilang minuto, ako na lang ang natitirang pasahero. Hindi ko napansin kung kailan bumaba yung babae. Akala ko baka bumaba rin habang nakatingin ako sa cellphone. Normal lang. Pagdating ko sa bahay, nagbayad ako. Tapos sabi ng driver, "Sir, buti hindi kayo natakot." Napatingin ako sa kanya. Bakit po? Tahimik siya sandali. Parang nagdadalawang isip. Pagkatapos, sinabi niya, "Akala ko magkakilala kayo nung lalaking katabi nyo." Napakunot no ako. Anong lalaki? Yung nakaupo sa gitna ninyo kanina. Bigla akong natahimik. Dahil wala namang nakaupo sa gitna namin. Magkabilang side kami nung unang lalaking pasahero. At yung babae nasa tapat ko. 3 lang kami. Sigurado ako. Natawa pa nga ako noon. Akala ko nagbibiro lang siya. Pero seryoso ang mukha niya. Sabi niya, "Sir, 4 kayo kanina. Nasa gitnan niyo yung isa." Bigla akong nilamig. Kasi habang iniisip ko yung biyahe, may naalala ako. Noong sumakay yung babae, parang may sandaling tumingin siya sa gitna. Parang umiiwas siyang tumingin doon. At buong biyahe, nakadikit siya sa gilid ng upuan. Kinabukasan, binalikan ko yung terminal. Nakita ko ulit yung driver. Tinanong ko kung sigurado siya. Ang sabi niya, kitang-kita niya raw sa salamin. May lalaking nakaupo sa gitna namin. Payaat. Nakaputing damit. At hindi raw gumalaw kahit isang beses. Nang ilarawan niya ang mukha. Iyon ang eksaktong mukha ng pinsan kong namatay sa aksidente 1 linggo bago mangyari iyon. Hindi ko sinabi iyon sa driver. Umalis na lang ako. Hanggang ngayon. Tuwing sumasakay ako ng tricycle sa gabi, lagi akong umuupo sa gitna. Dahil hindi ko pa rin alam kung sino ang nakaupo sa tabi ko noong gabing iyon. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.